pupunta kami dito para sadyain sana natin ng PNP. Maghihiring na eh. Akala mo mag? Hihiring. Nakita mo yung lalaking kausap ko kanina? Isang lalaki, yung pulis. Apa. Namumukhaan mo siya, hindi? Nabubukha ko po. Namumukhaan mo. Siya ako ang nagpunta sa akin. Siya ang Nagulit. naghuli kay tatay. Oo. Hoy, alas 3 ng hapon, mag-alas 4 at kasalukuyan nandito tayo kala Ate Ninya. Kanina galing tayo kay Tatay Romnick, kala Kuya Mark at mapanood nyo sa mga vlog natin kung ano yung mga good news sa pinupuntahan natin sa mga beneficiary. Bisitahan natin sa Ate Ninya. Wah! Grabe! Sipag, pakita mo. Sino nagwawalis? Tulog. Para nakita mo lang yata kami ah. Hindi po, kanina pa po ako dito. Ah, kanina? Oo nga naman. Oh, hindi lang dahil sa nakita tayo ninyo guys ha. Tingnan nyo. Oh, nakapagwalis na siya dun. Oh, nandun na may mga naipon na dun na dumi. Ay na dahon. Ayos yan, tuloy mo lang yan. Ganyan nga. Kamusta po Ate Ninya? Tanghali na nag-design. Sino? Tingin niyo. Tanghali na nagising pero at least nagwawalis. Kamusta po ang buhay? Okay lang po. Ay, may naiwan ka pala dun sa ano. Oo nga ho eh. Nasiran sa nagtabi niya, tinabi niya para sa'yo. Charot. Charot. Oh, kamusta? Tingin niya. Oh, mukhang hindi mo yata buhat yung anak mo ngayon. Maglalaro po. Naglalaro, nalilibang ano. Magagapang. Nagagapang. Yung isa mong anak na babae, nasaan? Kuwakan ho doon sa loob. Ay, kumakain. Unang galing ako kala Kuya Mark mo. Ano pong balita? May maganda namang balita na inihatid namin sa kanila kanina. Kahit sa likod ng mga nangyari sa kanila na problema, may maganda pa ring balita na dumating sa kanila kanina. Ano po kayo galing bakit hatid? Ha? Ano po kayo galing? Saan ano? Sabi niyo, hatid ninyo ang kuya. Hindi, galing kami doon. Sa kanila. May nabanggit sa akin, may trabaho pa nga daw pala sila Kuya Aris. Ano? Oo nga pala. May bibigay ako sa inyo lista. Sige, kunin mo. Lista ko ng kasawa. Ba't naiyak yung dalawa? Hana! Okay. Ito, may lista na nung para din sa CR nila Ate, nila Ate Isil. Sa tinagal-tagal kong inaantay ngayon, at least may listahan na. Picture na kagad natin to, baka mawala pa. Ang pipiliin daw sa langkang ito. Ang lalagyan ng, Gripo. saan? Pipiliin na lang hindi na sa may langka. Ah, dyan. Sige. Picture natin to. Alright, so, ay, sa microphone mo ito. Parang pumayat yung anak mo ah. Sobrang likot na ho. May sakit ba? Wala naman. Wala naman ho. Kasi sobrang likot kaya namamayat. Opo. Kala ko, hindi naman nalilipasan ng pagkain. Hindi po. Okay, so Ate Ninya, nagpunta kami dito ngayon kasi nga alam mo naman yung nangyari dun sa di ba? Dun sa pagpunta natin dati ng PNP, ng police station, kung saan kayo dati in-interview. Naalala mo pa ba 'yon? Naalala mo pa? So naisip ko lang din kasi baka makatulong din sa anak mo, kay Ninyo. Tsaka yung dito sa anak mong babae, ito, kamusta siya? Ayan po. Yung mga naririnig... Kukulit pa kung kayang kapatid ng kumunta. Yung Yung mga sabi ninyo, si Leah. Pag nahuhuntan ka niya sarili. So, naririnig mo pa nagsasalita tong anak mo? Opo. Ganun pa rin? O naisip ko lang kasi baka sakaling makatulong kapag ka na-counseling tong dalawa mong anak. Kaya sabi ko ngayon, pupunta kami dito para sadyain sana natin ng PNP. Tanungin natin sila kung matutulungan pa ba kayo dun sa counseling o hindi na. Para malinaw. Para kung hindi, di kami naman ang gagawa ng paraan. Opo. At least hindi natin sila na-bypass. Di ba? Wala bang balita sa inyo? Wala po. Sa atin hindi walang pinabalita sa inyo tungkol din sa counseling ng mga anak mo? Wala rin po. Hindi naman ho ako lalo lumalabas din. Wala rin naman ho ako magawa sa kahanggang pag ako pupunta.
Okay. Kaya nga sabi ko, tatanungin ko kayo kung willing ka. Oh, nagpagupit? Opo, yung po iniwan natin yan. Sino gupit sa kanya? Ang ate Joby po. Aba, marunong pala magupit yun? Opo. Kaya ako parang nanibago ako, parang bagong gupit yung anak natin niya. Ano yung tumutunog? Cellphone ho, alam. Ah, okay. Alarm para saan? Oras. Oras ng ano? Anong meron ba't nag-alarm? Para manood? Ha? May sinusubaybayan ka ba? Nag-alarm ka? At least itong anak natin niya walang sakit. Di ba? Pumapayat lang siya kasi medyo malikot na daw eh. Lagi siguro nandiyan siya sa lapag. Ba't ka ho din eh. O bakit dito sa listahan wala pa yung para sa hagdan mo dyan sa likod? Dami na ho yan. Kasama na? Opo. Ah, okay. Kasama na pala. So, kasama na dito sa listahan. Ay, ko nga po, oh. Aron halaman ko. Kasama sana sa listahan pala guys, yung para sa gagawing hagdan dun sa likod. So, kunin na natin itong materialis na ito. Kailan ba walang trabaho si kuya mo? Hindi natin ho masabi. Lagi humingi trabaho yung kahit yung linggo. Pero kung may materialis, sabi niya, makakagawa naman siya, di ba? Oo naman. Basta may materialis, sabi niya. Kung wala akong gawain. Kaya nga, sabi niya naman, basta may gawain, gagawa siya. Kilala naman natin din si Kuya Aris. Di ba? Kahit may trabaho yan, basta't may free time yun, gagawa talaga yan. Kaya magkano, So, alin ang unahin natin dito? Itong CR nila o itong piggery? ha, Anong unahin natin? alam po. Dito sa dalawa. Dito? Hindi, ito CR nila ito. Itong nasa baba, sa CR nila to. Sa gagawing CR nila. Tapos po. Itong nasa taas, para sa babuyan. Alin ang uunahin natin dito? Hindi po kanila muna siya. Pagawa muna natin? Opo. Sigurado ka? Tagal na naman po sila wala. Oh, sige. Kasi dapat isa-isa lang. Unahin muna natin kasi hindi rin naman magagawa ni Kuya Aris yung sabay-sabayan eh. Unahin natin yung CR. O sige. Kung ganun, dito kukunin ko itong materialis ito, papadeliver ko nito dito. Bukas. Para pag may free time si Kuya Aris, makapagawa na siya ng CR nila. Di ba? At least hindi na sila nakiki-CR lang. Kawawa naman. Sige, so sa ngayon, may pupuntahan tayo, ha? Saan po? Pupunta tayong PNP. Pupunta tayo ngayon ng police station. Ayos ba sa inyo? Kasi kinakailangan natin gawin yun niya. Ha? So ngayon, ngayon mag-asikaso kayo at dadalhin namin kayo sa police station, ha? Kasi hindi pwedeng ganun-ganun na lang yun na nagbitaw naman din sila ng ng salita na ika-counseling yung dalawa, di ba? Yung sabi, dadalhin daw si ninyo dun pa rin sa police station para i-interviewin. Di ba yun yung sabi dati? Ibalik daw natin dun para interviewin ulit. Doon tayo pupunta. Oo. Tatanungin natin kung willing pa bang idiretso yung counseling nila o hindi na. Para makagawa din kami ng paraan. Hindi na, kahit hindi naman kasama. Kasi tatanungin lang natin kasi ang oras na kung ngayon magka-counseling, wala na. Tatanungin natin kung tuloy pa ba, anong araw ba pwedeng pumunta. Di ba? Kung kailan ba si Ining pwedeng dalhin sa BatMC, sa Batangas City. Para matulungan yung dalawang mong anak. Kawawa naman, o si Ining. Ganun pa din daw, nagsasalita pa rin daw mag-isa. Ninyo, liga, may tanong ako sa'yo. Maganda naman na. Sige, mag-asikaso. Upo ka muna dito, tabi tayo. Itong kapatid mong bunso, naririnig mo din yan na nagsasalita. Opo. Anong madalas niya mga sinasabi tungkol saan? Yung kalaro niya po. Yung pa rin ang sinasabi niya? Guys, sa tingin nyo, sa edad ni Ining, may imaginary friend pa rin ba yung ganyan? Na edad? Kasi sabi nila, ang bata may imaginary friend daw talaga yan. Pero sa edad ba ni Ining at saka yung ganyan na lagi-lagi, possible pa rin kayang imaginary friend yun? Ano, natatakot ka pag may kausap siya? Hindi. Ano sinasabi mo? Kinakausap mo siya? Hindi. Pinapakinggan mo lang. Okay, so yun lang naisip namin guys, tulungan natin itong mga bata. No? Si ninyo, kahit paano, nagbabago. Araw-araw mo yung ginagawa, hindi? Anong, yung pagwawalis? Minsan lang. Minsan lang. Dapat araw-araw. Pag hindi ako nauunahan ng nanay. Minsan nauunahan ka ng nanay mo. Bakit tanghali ka naman kasi nagising, lagi? Napupuyat ka ba?
Saan? Saan ano nagpapapuyat sa'yo? Panonood? Okay. So, bakasyon naman yan. Ang bata naman talaga pag bakasyon ganyan. So, tanghali namin siya nagising, sinusulit. Kasi pag may pasok, madaling araw pa lang, gising na. Naintindihan ko naman yun. So, yun, tulong-tulungan mo si mama mo, ha? Ngayon, ninyo, pupunta kami ng police station, ha? Dadaling ka sana namin doon, pero pwedeng hindi naman na siguro ikaw sumama, bantay mo lang tong kapatid mo. Ha? Tatanungin namin doon kung kailan ka ulit nila i-interviewin. Naalala mo ba yun? Naalala mo pa ba? Nung in-interview ka doon? Ang tawag doon, counseling. Tatanungin namin kung tuloy pa ba yun o hindi na. Ano? Okay lang naman sa'yo kung tuloy. Yung interview. Okay lang sa'yo yung interviewin ka ulit nila? Sasagot ka? Okay, sige. So, antay-antay lang natin si ate niya. Siguro si ate niya na lang para si Ninyo ay baka may gagawin pa dito sa bahay nila. May magawa pa. So, si Ninyo naman si ate niya, sa tingin ko, since nagtitake siya ng medicine, okay na siya. Hindi na natin kailangan ipa-counseling yan doon. Ang kailangan, si Ninyo at yung anak natin yung babae. Kasi yung babae, sa Batangas City yan pinapadala, hindi dyan, sa Rosario. Ibig sabihin, mas malala kasi yun eh. Sinabi ng psychiatrist nila na mas malala yung anak natin ninyong babae kaysa dito, kay Ninyo. So, yun. Para maalaman natin yung update kung tuloy o hindi. Para kung hindi, di kami naman makagawa ng paraan. Punta kami sa psychiatrist, tanong natin kung anong pwedeng gawin sa mga bata na to. Baka sakali lang, mabago. Sige, tuloy mo na ginagawa mo ninyo. Ang ng damit natin niya. Yun Ang damit na yun guys eh. Abot na niya yun sa akin sa buslo. Ha? Yung kasama ko sa buslo. Ano yun? Opo. Anong buslo? Yung bultehan ho kautahin ninyo. May naabot ho kayong buslong may damit. Ano yung buslo na yun? Ano yun? Paper bag. Paper bag? Buslo. Purong kanya Ano yung ho. tawag dun? Sabi ko na ko, puro kaliya, kala ko akin Ha? na. Gusto dati basket. Okay. May kasama palang damit na ganyan. Buslo ho ang tawag dito eh. Kasya sa paa niya yung sapatos, hindi? Kasa po. Kasya? Buti nagsakto sa paa ni Ining. Tulog-tulog kasi. Okay guys, sasama daw si Ining. Magdala ka ng face towel mo para pamunas mo sa sipon mo. Ito tawag. Para hindi mo hinahayaan na patulo-tulo sa ilong mo. Wala bang gamot na iniinumin natin ninyo? Wala po. Wala daw plastic. Sako! Sabi sa lula ni, doon ka nagpunta sa kabila. Wala nga din. Kahit anong plastic. Wala. Ikaw walang plastic. Wala. Sinong katawag din yan? O sige, bayaan mo na para hindi mo suka. Buksan na lang natin siguro yung bintana. Pero maganda din sana may pasiguro tayo eh. Kasi itong anak natin niya, mahiluhin sa biyahe. Maganda na din siguro may reservang plastic yung bata. Huwag na lang tayo mag-aircon para hindi siya mahilo. Tapos papistoy mo siya sa may bintana. Paano? Punta na tayo, baka hapunin tayo, gabihin. O, sininyo, asa sininyo? Paano yun? Hindi nakita ako. Ganda ng plastic ko. Hawakan mo, pwede na yan. Wala ka mo. Ninyo, halika. Dito ka muna, ha? May sinasain yata si mama mo. Intindihin mo muna, ha? Ano yung cellphone? Ayan. Punta muna tayo dun. Kasi kasuhin natin to guys, oh. Kasi naisip ko lang to, sabi ko ang tagal na nun, ha? Wala nang update dun sa, Kanay. wala nang naging update dun sa, tawag dito, sa counseling nila. Yan din. Kaya sabi ko, tanungin natin para malinawan tayo kung may tulong pa ba tayong inaasahan dun sa counseling o wala. Para kung wala, di kami naman ang kikilos. At least hindi natin sila binabypass, di ba? Hindi tayo nang babypass sa mga tumutulong din kay ate ninyo. Lalo na sa government yan. Tara, dali niya. Maglinis ka dyan ninyo, ha? Galitan ka ng papa mo, oh. Basta. Okay naman. Presko dito sa inyo, ate ninyo, ano? Ang presko dito sa inyo. Ang swerte-swerte nyo dito sa lugar ninyo. Bakit po?
Kasi mahangin. Sa amin walang ganito, walang masyadong hangin dun kasi walang mga puno dun. Alright guys, so yun. Bawal lang talagang mag-video sa loob ng police station at alam naman namin yan. So, ayun. Si Ate Ninya guys ay nakausap na namin yung nag-i-interview sa kanila dito, yung nagka-counseling sa mga bata. So, malinaw naman ay pinaliwanag sa amin. O, di mabuti na lang talaga at nagpunta tayo dito kasi hindi kaya pala nag-aantay din ako ng update kung ano bang nangyari, kung matutuloy pa ba, 'di ba? So ngayon, hindi pala sila makapagsabi na kinakailangan muna daw ng mga bata na dumaan sa psychiatrist talaga. Kailangan nilang dumaan muna. Unang magta-touch daw ay psychiatrist, then dun malalaman kung ano yung magiging decision ng psychiatrist. So ngayon, at least nasabi sa atin na ganun nga, nahahanap tayo ng psychiatrist. So it's either pwede silang magbigay sa atin o mag-recommend ng psychiatrist or tayo na mismo yung hahanap. O, di ba? At least anong nangyari ngayon, hindi tayo nang babypass ng alam mo yon, ng related sa government. Kagaya niyan, syempre ano yun government yung tumutulong kala Ate Ninya doon. So hindi natin sila na bypass. So Ate Ninya, anong naintindihan mo sa sinabi ni sir? Pinintindihan ka? Wala po. Wala! Wala ka naintindihan? So sinabi Ate Ninya na ito daw pong anak mo ay talagang paras talaga sila may problema sa madaling salita Ate Ninya. Ano? Apo. Ayan daw talaga yung nakita nila sa mga anak mo, talagang may problema sila parehas. No? Yung anak mo, na-damage si ninyo ng yung sa pagiging anong tawag dito? Yung tungkol sa sexual, di ba? Nagkaroon si ninyo ng problema sa ganun. Ito ng mga anak natin niya ay na-damage yung kanyang, hindi talaga ito guys, hindi ito yung sinasabi ko kanina, yung imaginary friend, hindi. Talagang sa edad daw nito ni Ining ay may ano na talaga yan siya. Nagka-damage siya talaga sa ano niya, sa pag-iisip niya. Kaya siya may mga nakikita, may mga naririnig. Kaya kinakailangan ni Ining ay dadalhin dapat sa BAT MC. Pero ano sabi Ate Ninya, hindi daw tinanggap. Ha? Oh, yun yung inaantay natin dito kay Ining, nadalhin natin sa BAT MC. Hindi po tinanggap ng BAT MC. Dahil bakit? Ang reason po ay may remaining po o mayroon pang kasalukuyan na kasong hinaharap sila Ate Ninya sa family nila. Ganon din yung nangyari sa amin sa Lucena noon. Nung ipapacheck up namin si Ate Ninya, nung nalaman na related sa case yung kung bakit pinapacheck up, hindi po kami pinayagan. Ganon din sa BAT MC, sa Batangas Hospital. So ito, at least malinaw na. Pwede na tayong gumawa ng step para sa mga bata. Kailangan nilang dumaan din sa psychiatrist kagaya ng mama nila. Yun ang nakakalungkot lang kasi pag sinabing psychiatrist, doon ang nire-required, di ibig sabihin talaga may problema talaga tong mga anak natin niya, di ba? Yun lang yung nakakalungkot na part. Pero ang maganda naman doon, alam na natin kung ano yung pwede natin gawin sa mga bata.
At niya, sa totoo lang gusto ko sanang dumaan tayo ng kumbento eh. Alam mo yung kumbento? Para po pare. Oo, simbahan. Gusto ko sanang dumaan tayo. Alam mo kung bakit? Ha? Para po. Gusto ko sanang personal nating makausap ang pare at mga madre. Para nang sa ganon, kung hindi man natin madala, pero naniniwala naman ako sa psychiatrist na kaya. Pero if ever lang na hindi talaga, at least meron tayong second option. May pangalawa tayong pamimilian natin niya kung pwede nating dalahin si ninyo sa kumbento. Di ba? Kasi guys, importante sa plano, mayroong plan A, plan B. So plan B sana natin yon. Kung hindi man talaga kaya si ninyo, di ba? Kung di talaga kaya, may plan B tayo. At least nakausap ko ng personal. Kasi yung dati, nakakausap ko lang naman yung sa yung sa pare, lang yung mismong naka-experience lang na magdala doon. Tapos yung madre na kakilala niya. Pero mas maganda pa rin yung personal time pupunta doon para makausap yung pare at mga madre. Diba? Kasi guys, hindi lang natin kailangan gawa ng paraan yung para sa baboy, sa kabuhay natin niya. Kailangan natin unang-unang priority dapat yung mga anak niya. Natulungan natin silang maibalik sa dati o maging maayos yung kaisipan nila, diba? So, yun. At least, alam na namin natin niya. May nangyari naman sa lakad natin at naabutan namin si Sir doon. At, nagsabi sa akin ng pulis, March 30 pala dapat talagang hearing mo. Di ba narinig mo kanina? Ano sabi? Kailan daw? Parang 29. March, itong June 29. Pero dapat nung nakaraan, March 30. Ano? Sayang, nagkita na sana kayo ni Papa mo. Nung March 30. Nagulat agad ako eh. Sa puli. Ha? Nagulat agad ako sa puli. Nagulat ka sa pulis? Natakot ka? Opo. Nakita mo yung lalaking kausap natin kanina? Para ako maghihiring na eh. Akala mo Hihiring. Nakita mo yung lalaki kanina lumapit natin niya? Nakita mo yung lalaking kausap ko kanina? Bukod doon sa kay Sir na nag-interview sa inyo, yung isang lalaki, yung pulis. Apa. Namumukaan mo siya, hindi? Nababaka ako po. Namumukaan mo. Siya ako ang nagpunta sa amin. Siya. Apa. Siya ang Nagulit. naghuli kay tatay. Oh. Yung nakausap namin kanina mismo, sabi niya, ito yung sa Salao. Ako mismo yung humuli sa papa ni ate niya, yun ang sabi ng pulis. So, alam niya kung kailan ang hearing. Eh, hindi ko po manimutan yung pulis kung sino nagpunta sa amin. Tanda mo yung mukha ng pulis. Okay, so tandaan natin niya yung mukha ng pulis. Kaya kanina nung nakita namin, kaya tinanong ko siya ngayon kung tandaan niya. So, nagpasalamat naman ako syempre. Salamat dahil ginawa nila yung duties and responsibilities nila, di ba? At sabi nga niya, March 30 talaga daw dapat ang hearing. O, sinabi, alam niya kasi updated din sila. So sabi niya, kailan daw ulit? Ang nabanggit ko ay June. Kailan yung birthday ng anak natin, Hindi ko po alam. 29 ba? Ang pagkabanggit mo sa akin dati 29. Basta June 29, sabi ko possible ay June. June yung susunod na hearing. Kung alam ng pulis kung kailan yung dapat na naging hearing natin. Alright, so ngayon hatid na natin siya. Hatid na natin sa atin niya sa kanila. Kasi magsolo lang dun yung anak niya sa inyo. Baka ano-anong pinaggagawa na nun. Kaya ako sama ko na huwaring isa eh. Bakit? Oo nga. Hirap na nga. Oo nga pala. Hindi ko naman masabi sa inyo, naroon siya. Na ano? Naroon na sa inyo, kaya hindi ko maulit sa inyo. Oo nga pala, no? Wala naman ako ngati, parang wala doon ang ngati. Tulog, hindi ko alam eh. Ano si ate niya na talaga ngayon. May ganto na siya ngayon talaga. Tignan mo, pinasama niya yung anak niyang babae kasi nga daw sabi niya, mahirap kapag kasi ninyo lang may iwan dun. Oo nga naman. Kasi kapag iniwan namin si Ining, dun kala Ate Isil, Eh sabi mo parang wala si Ate Isil dun ngayon. Bakit hindi mo masabi na nandun si Ninyo? Ba't hindi mo masabi? Ala na. Na naandun si Ninyo? Siyempre yung bata pa nga. Tama. Mapahiya lang. Tama yun. Tignan nyo? Alam na natin ninyo yung mga bagay-bagay. Sabi ko sa inyo, kaya natin niya maging okay siya. So, naisip natin niya na pwedeng mapahiya lang yung anak niya kapag sa harap namin mismo sinabi yun. So,
hindi na niya, minabuti niya hindi na lang banggitin at isama na lang si Ining. Di ba? Ayos yun natin niya. Good job kasi naiisipan mo na po yung mga ganyang bagay. Ibig sabihin, magaling ka na talaga. Yung gamot mo, kamusta? Ayos lang po. Dire-diretso pa ba? Opo, iisa na akong banig. Isang banig na? Opo, yung Oh, di bale, pagka naubos yung sasabihin mo, before maubos, ha? Huwag mong isasaktong ubos na talaga para makabili tayo, ha? Diba, mga 5 piraso na lang, magsabi ka na. Bukas ako tataklo na. Ah, okay. Ay, di bumili na tayo para kaysa makalimutan pa ng team yan. Mabuting iniinom niya kasi for ilang buwan yun iinumin natin niya eh. 3 months yata na gamutan yun sa pagkakaalam ko. Pang 3 buwan na ba yung gamot mo? Hindi ko po alam. Di ko din tanda pero wala pang 3 buwan eh. Titingnan ko din sa video natin kung kailan yun. Alam ko wala pang 3 buwan. Okay, bibilan na lang natin siya ng gamot para dire-diretso. Okay, biyahe muna kami guys. Kita kasi lang sa bahay nila. So guys, nandito muna kami ngayon sa restaurant dito sa Salao bago namin si Ate Ninya ihatid sa kanila. Kakain muna kami syempre. So, yun. Magantay muna kami dito ng foods. Pero naka-order naman na kami. So, Ate Ninya, bago ang lahat, syempre magpo-proceed na tayo sa paggagawa na natin yung baboyan mo. Huling tanong ko to sa'yo, kakayanin mo? Sigurado? Okay, so ito, final decision na to guys kahit na marami nagsasabi na baka hindi niya kaya. Sabi ko, magtitiwala lang kami na kaya natin niya. So sige, final decision na to ha? Wala nang atrasan. Ha? Sigurado ka? Sigurado yan ha? Opo. Masarap kasi kung may naalagaan tayo. Sigurado, kaya mong isabay kahit na may alaga kang anak? Opo. Kaya? Kasi po mahaba rin laro. Ha? Nahahaba akong laro, are. Napapahaba ng laro niya. Opo. So kaya mo nang isabay sa tingin mo. Basta po, pag walang sakit, okay lang ho, are. Naiiwan ko ho, matagal. Okay. Opo. Sige. So, yun. Sige. Bali, may nag-a-advise sa amin na bigyan na lang daw sa atin niya ng at least 20 kilos na alagain na inahin. So, sabi ko, bibigyan ko siya ng 2. Ang gusto niya, 2 magsimula. So, ano, okay ba sa'yo? 2 na kaagad? Nalagaan Ito po mo? sa inyo, isa mo. Gusto mo? Tapos pag nakita mong, sabi mo sa akin, pag halimbawa, Kuya Marcos, gamay ko na, kaya ko na, dagdagan natin. Ganun na lang? Okay ba sa'yo yun? Sabi ko nga po doon sa anak ko, tulungan mo naman ako utoy. Ate naman yung baboy eh. Oo nga, sa inyo Pag naman. nabenta, meron ka rin Bibigyan mo naman rin siyempre kung tinutulungan ka talaga, bakit hindi, di ba? Okay, so ano, sabi kasi nang humingi kasi ako ng advice sa mga veterano na sa ganito. Sabi nila, sa sitwasyon natin niya nga, i-try muna daw natin ng isa munang inahin. Tapos kapag nakita ni ate ninyang kaya na, okay na, gamay ko na po, tsaka natin dagdagan. Pwede natin gawin yung kay ate ninya. So sige, yun na ang mga final decision natin, hindi na yun mababago. Kahit na may mga suggestion dyan, naguguluhan lang ako lalo eh. Ang dami nagsasuggest, turuan ka daw manahi, tumanggap ka daw ng patay, patay sa inyo. Saan na, tahing. Oo. Lalo mahirap po yun sa tahi. Kaya nga kasi, yung kamay natin niya kasi nangangatal, di ba? Nangangatal. Nagaganyan yung kamay niya. Kasi sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede yun. So sige, tapos sa tinin niya, ang schedule natin, ito na mga schedule namin guys, bukas, dadaan muna kami ng clinic mo. May nagbubunot kay doktora. Titingnan namin kung nandiyan na siya bago kami dito pumunta para sigurado, ha? Tapos pag dumating kami bukas, ibig sabihin, doon tayo pupunta sa kanya. Ha? Pupunta tayong dentist. Para matapos na yung ngipin mo na yan, para maikabit na. Last na kasi yan eh, di ba? Pag nabunot yung huli, then kakabitan na siya ng denture, maganda na yung ngiti mo. Nananakit pa rin ho din eh. Sabihin mo yan doon ha. Sabihin mo, Dok, sumasakit po to, baka pwede niyo pong idamay. Ha? Para alam niya. Okay, tapos ito si Ining. Ining, papagamot ka namin ha? Ha? Para wala ka nang naririnig ha? Siksi pati ni Ining oh. Pag kami ho naglalaro mag-iina, Oo. yung sa cellphone ho sa ninyo, sabi sa amin eh, wag daw kami maingay tulog ang bata. Tulog ang bata, igising naman ni Ining. Yun daw tulog, hindi naman namin nakita. Ganyan ho yun.
May tulog daw dun sa loob ng bahay niyo na Opo, bata. bata. Huwag daw kami maingay. Yung bata, itigising naman sila yan. Para ako'y kinikilabutan sa ano eh. Ba't hindi ka natatakot pag ganun? Hindi po. Handa tayong balahibo. Kung may mga nagsasabi, ba't di nyo patingnan sa albularyo? Wala namang mawawala. Sabing ganun. Pero para sa akin kasi, hindi naman sa hindi ako naniniwala kasi laki ako sa ganyan eh. Hindi po ako natakot kasi po dati pong yung maliit pa, nagpakita ho sa akin. Yung maliit ka pa? Maliit pa ako, nagpakita ho nanay sa akin. Sinong maliit pa? Ikaw? Opo. Nung namatay yung mama mo? Opo. Para kung umiiyak siya, iwakap sa akin, ganyan. Ingat daw ako sa tatay ko, kaya Ay, ganun? Iyak ako, ganyan. Paras pala kayo ni Ining. Yung pinagmana. Si Ining, may mga nakikita din. So, Dati naman ho yung akin, ngayon hindi. hindi naman na. Wala naman na ngayon. Okay, so ang gagawin natin guys ay itong dalawa. Antayin ko si Sir na mag-message sa atin 1 week. Magbigay ako ng 1 week. Kapag may natanggap ako sa kanya kung saan tayo pupuntang doktor, ayun yung gagawin natin. Doon tayo pupunta. Pero kapag lumipas ang 1 week at wala pa, kami na po mismo maghahanap siguro. Sabihin ko na lang na naghanap na kami para sa dalawang anak natin ninyo. Sa atin niyo, okay naman eh. Nakikita ko okay na siya. Ito na lang dalawang magkapatid ko kasi kahit rest natin. For sure, may titake din tong gamot mga to. Sigurado yan. Ining, kabati mo naman si kuya mo. Si kuya ninyo mo. Hindi ka niya inaaway? Inaaway? Away pa rin ho. Inaaway ka niya? Ha? Anong ginagawa niya sa'yo pag inaaway ka? Ha? Anong gawa sa'yo ni kuya mo pag inaaway ka? Ha? Anong ginagawa sa kanya pag inaaway? Wala naman nagsisigawan lang. Oo, nagsisigawan lang. Konting days ho niya sa kapatid, ilalayo. Huwag daw lang ang dikit sa kanya. Okay. Pero ito, sipon lang ang meron siya. May gamot siya, wala? Wala. Bilan na, mamaya dun, ha? Daanan mo siya ng gamot sa sipon. Dapat pala guys, hindi ito nawawalan mga ito ng gamot. Yan nga ang iano natin. Lista ko nga dito. Bilan natin guys itong mga bata nung nakaready na gamot para hindi sila nangangapa kapag kakailangan. No? Number 1, yung sa mga first kit, first aid. Bilan natin sila ng ganun. Lilista ko na dito para hindi natin makalimutan. First aid. Kilatinin niya para alam nila. Okay. So sige, may iba ka pa bang kahilingan sa amin natin niya? Wala na po. Sigurado? Ang kailangan natin niya ito pang isa. Ngayong May, sasadya tayo dun sa attorney mo. Ha? Pupunta tayo sa Batangas. Alam ko sa Batangas ito yun eh. Pupunta tayo dun at Ano po May yun? Ano po? ngayong susunod na buwan, pupunta tayo sa attorney mo at tatanungin natin sa kanya kung ano yung mga kinakailangan mong gawin bago mag-hearing. Ha? Kung kailangan ka ba niyang i-train, kung kailangan ka ba niyang turuan, ha? Para Ano po handa yung ka. pag po tayo nag-hearing harap-harap, nagbabasa rin ng kaso sa tatay. Oo. Tapos, Pero magkaharap na kayo. Opo. Hindi naman ako natatakot kasi naisip ko po yung parang akong kasama ko lang sa bahay. O parang ganun lang, parang normal lang na nag-uusap kayo. Ano naman ho sa ninyo, madaldal sa akin ka na. Eh, naibuti naalis yung bahay natin dating luma. Naalala ko po lahat doon, nakita ko po lahat. Sinabi sa iyo. Kaya po kung hindi na naglalarong basketball. Doon sa basketball lang kasi na ano niyo ba. Kaya lagi ko sa bahay na lang. Pero ate ninyo, may tatanong ako sa iyo. Itong anak mong si Ninyo, hindi natin siya makukumbinsi na maging isang testigo para sa ginawa sa ng tatay mo para mas mabilis. Tingin mo hindi kaya? Parang hindi rin ko kaya. Parang ano, baka pag nakaharap ng tatay. Mabaligtad pa. Ngayon nakakatakot din. Kasi naisip ko guys, si Ninyo, paniniwalaan na yan kasi nasa edad na yan ay kung ano yung mga nakikita niya ginagawa sa Sa mama niya. kalikutan, hindi natin masabihan eh. Sa bagay. Opo. Tama sa atin niya dun. May point. Sa kalikutan nga, hindi masaway. Hindi mo pakiusapan. Doon pa kaya sa simpleng sa bagay na gano'n na pakiusapan mong tumistigo para sa nanay niya. No? Ang galing natin niya. Tama nga naman. Tama yun. So, sige. Kung hindi kaya, di ikaw na lang. Ano?
Hindi na natin kailangan sa ninyo. Ano na lang, magpapa-advise na lang tayo dun sa, ano mo, attorney mo kung ano yung mga kailangan natin gawin. Kasama ko talaga natin, Kuya Mike. Kasama yun, hindi pwedeng hindi. Kuya Aras na Hindi ko na hindi sabihin ko sa sponsor ko na ipagawa yung bahay niya pag pag hindi kasi namahan. Ha? Kailangan gusto ko nandun siya. Kapag ka magkakaharap na kayo ni Papa mo, gusto ko tumindig naman siya sa iyo bilang kapatid. Oo. Ano? Gusto ko tindigan ka niya na kapatid ako. Mali yung ginawa sa kapatid ko kaya nandito ako sa harap ngayon ni tatay. Ano? Yun ang gusto kong mangyari kapag ka nag-hearing tayo. Kasi iba na to guys, hindi na to trial kagaya nung una. Ito harapan na talaga to eh. Kaya kailangan natin ng makausap yung attorney niya para bago magsimula, hindi tayo mangangapa, alam natin kung ano yung gagawin. Alright? So yun yung mga mission natin kay Ate Ninya. At magantay lang kami ng foods, kakain, then uwi na rin kami. Kasi marami-rami na kami napuntahan ngayong araw. Mag-alas 5 na yata, alas 5 na ng hapon. O sige, kain muna tayo. I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Alright, so hatid na natin sila Ate Ninya dito at tanong natin, nabusog naman kay Ate Ninya, hindi ata nakakain ng ayos sa Ate Ninya eh. Nabusog ka naman. Mahangat. Ano? Maangat. Tulad niya, nakakatuwa yung anak natin ninyang babae. Ano yung sabi ni nung anak mo dun sa in-order niya na chicken? Ano sabi niya? Dadalhin daw po sa bahay. Hati na lang daw kanyang magkuya. Galing ano? Kaya sinasabihan doon natin niya sa ninyo na ikaw naiisip ka ng kapatid mo. Di ba? Yung galing nga nung anak ni Ate Ninya na yun eh. Sabi niya iuwi na lang daw nga yung... Kasi sabi ko sa kanya, gusto mo ba ng chicken? Sabi niya gusto niya daw. Then in-orderan ko siya, sabi, hindi niya kinakain. Sabi, tataka ko, ba't niya kinakain? Sabi niya, dadalhin niya daw kay kuya niya. Pag uwi, hati na lang daw sila. Naaalala niya yung kapatid niya. Si Ninyo kaya, naaalala niya kaya minsan tong kapatid niya? Naaalala niya naman kaya minsan kapag meron siya? Hindi. Hindi talaga? Bubulong nga sa akin ngayon, mahal daw kaya kuya. Mahal mo ang kuya mo? Bilang kuya, no? Hindi, maano talaga itong bata na to, mas sweet. Kaya Ate Ninya nga, nagagalit yun pag nagsabi siyang pakiss, tapos hindi si Ate Ninya nagpakiss dun sa anak niya, nagagalit, naiyak. Sweet yan, yung bata na yan. Kaya nakapanghinayang kung di siya matulungan na gumaling dun sa mga nakikita niya, di ba? Nakapanghinayang kasi mabait yung bata na to eh. Okay, so sige. Siguro hanggang dito na lang muna itong vlog namin. At maraming salamat sa patuloy pa rin na sumasama sa mga mission namin dito kay Ate Ninya. At sana bigyan pa tayo ni Lord ng pagkakataon na makahanap tayo ng mga pwede pa nating matulungan mapa dito sa Batangas or Quezon or saan man. Sana bigyan niya pa tayo ng chance na makatulong pa. Okay, maraming salamat. At oo nga pala, gusto ko lang sa inyo sabihin na may gusto kaming i-open na studio para sa tanggapan ng mga gustong lumapit ng tulong. I-announce ko na lang kapag ka okay na siguro lahat, kapag ka naplansyan namin ng maayos, may studio na kami, may pwesto na, tsaka ko na lang siguro i-announce sa inyo. Mas maganda kapag ka na-announce natin o naipakita natin, nandiyan na lahat. Pero gusto ko talaga itong gawin, gusto kong gawin to na magkaroon kami ng studio na tanggapan ng mga lumalapit ng tulong, di ba? At least, ano ba, Wednesday or Friday, open yung studio, magtatanggap tayo ng mga interview doon, naka-live, tapos abutan natin ng tulong, kung ano yung tulong na may bibigay natin, pwede din natin silang i-scout mismo sa lugar nila. So yun, naisip ko, sobrang ganda kasi talaga nito, naisipan ko na to. Kailangan lang namin dito supportan nyo guys, no? So announce ko na lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa mission na to. Tingnan nyo, may gusto ko sabihin sa mga manonood mo? So po, kamusta po kayo? Salamat, ano? Opo, Sa panonood. salamat po sa lahat. Ayun, salamat sa lahat ng panonood nyo pa rin. Salamat and God bless po guys. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.